At sa pag-usad ng mga araw, mabagal na pagtaas ng sahod, mabilis na pagtaas ng bilihin. Idagdag pa ang pagpapaaral namin sa aming panganay. Hindi pa man nakakatapos ng elementary ang nag-iisa naming anak. Naghanap na ako ng pupwedeng mapagkakitaan sa lugar namin. Kailangan ko ng tulungan ng aking mister dahil kung hindi, panigurado, mangangamote kami. Ramdam ko na. Lalo na't palaki ang anak namin sa palaki rin ang gastos. Kumbaga, magiging tatlo na kami sabay na halos pare-pareho na ng gastos. Idagdag pa, ang kung minsan walang trabaho si Munding at ang pagkakasakit na lagi kong paalala. Alisin na ang bisyo dahil siya lang naman ang nag-iisang kumikita sa aming pamilya. Bagay na wala namang magawa ang aking paalala dahil alam mo na, una niyang nakilala ang bisyo kesa sa akin na kanyang asawa. At sa pagpasok ng aming nag-iisang anak sa high school, ayun na, dito ko na naranasan ang maluha dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Dito na namin naranasan ang kahit 100 pesos ay wala kami sa aming bulsa. Lalo na sa mga pagkakataong nawawala ng trabaho ang mister ko. At dito na rin ako nagsimulang matuto humiram ng pera. Kahit mga lending company ay pinasok ko na rin. Tapos syempre, ang lahat ay inabot ng pandemic. Na kahit ang aking biyanan ay hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Mabuti na lang at merong kaibigan ng aking mister. Itago na lang natin sa pangalang Dante. Hindi tulad sa aking mister, si Dante ay may regular na trabaho. Si Dante lang naman ang aking nalalapitan na hindi ko nagagawang bayaran. Lalo na noong nag-pandemic ay ang laki ng naitulong niya sa aking pamilya. Sa totoo lang, halos ayaw ko nang magpakita kay Dante sa hiya dahil wala akong magawa upang suklian ang mga naitulong niya sa amin. Kaso, alam niya kung saan kami nakatira dahil kaibigan siya ng mister ko. Kaya naman kapag nadalaw si Dante sa bahay ay asikasong-asikaso ko siya. Yun na lang kasi ang kaya kong gawin para kahit papaano ay mabayaran siya sa pagpaluwag niya sa amin. Kung minsan nga parang gusto ko nang patulan ang mga pambobola niya. Keso pag ako raw ang mga ngailangan, huwag na akong mahiyang magsabi dahil maganda at sexy naman ako. At alam ko, bukod sa mapera si Dante, wala pa ni isang bisyo. At ang alam ko may sarili na rin siyang bahay kaya kahit sino ay hindi imposibleng magkagusto kay Dante. Bukod pa doon may itsura din naman siyang lalaki. Hindi rin ako makatanggi na hindi siya replyan kapag nagpapadala siya ng message sa akin. Lalo na kung minsan siya pa ang nagpapaload sa akin. Bagay na nililihim ko na lang sa aking mister. Hindi naman sa pagyayabang totoo. Ang sinasabi sa akin ni Dante na ako ay maganda at sexy dahil kahit ang pinsan ng aking mister ay tinalo ko pagdating sa pag-aalaga ng sarili. Ang akin kasi, hindi naman porket nagkaasawa at nagkaanak kakalimutan ko na ang aking sarili at hindi maiwasan ang ako ay mapansin ng iba. Bukod sa hindi na namin pa nagawa ang sunda ng aming panganay, ramdam ko na habang lumilipas ang panahon ay nagiging malamig na ang bawat gabi sa amin. Lalo na ang mga pagkakataong linggo o buwanan kong umuwi si Munding at aasa ako sa gabing gagampanan niya ang kanyang pagiging lalaki sa aking buhay. Kung dati natatawa ako sa mga napakinggan at nababasa ko na di umano yung mga mister nila kapag pagod hindi na makatapos ng isa or as in hindi raw talaga gumagana. Totoo pala. At hindi gawa-gawa lamang. Dahil sa amin ng mister ko, nangyayari din. Oo, naiintindihan ko pero aminin kong masakit ang umasa lalo na kung naghanda ka. Pero may mga pagkakataon talagang susubukin ng sitwasyon ang ating pagiging matapat na misis at ako. Aminadong hindi ko napagtagumpayan iyon. Dahil ang taong inilapit sa akin ay ang tao na alam kong malaki ang aming utang na loob. Hindi lang ako, kundi ng aming pamilya. At alam ko, sa aking sarili na pwede ko siyang
Nagkayayaan kami ng aking mga kapitbahay. Puro kami babae dahil mga pinsan sila ng aking mister at normal sa amin ang magaya ng inuman kapag mga walang ginagawa. Idagdag pa ang para na rin kahit papaano ay makalimot ng problema pansamantala. Sinamahan pa nga kami ng aking biyanan na babae pero nakailang shot lamang siya ay umalis na rin. Kantahan gamit ang cellphone. At dahil tanghali at mainit na panahon, tila nakatulong iyon upang ang ilan sa amin ay madaling talaban. Nakareceive ako ng chat mula kay Dante na pupunta daw siya sa bahay. Sabi ko, wala dito si Munding. Sagot naman sa akin ni Dante, hindi naman siya ang sadya ko, ikaw. Gusto lang kitang makasama magmerienda. Hindi na ako nakatiis at sinabi kong nag-iinuman kami ng mga pinsan ni Munding. Pero sinabi ni Dante na, chat mo na lang ako kapag tapos na kayo. Alam mo naman, hindi ako nag-iinom. Naparami ang inom namin at maging ako ay iba na ang pakiramdam. At bago dumilim ay isa-isa ng sinundo ng kanya-kanyang asawa ang mga pinsan ng mister ko. Habang ako ay duling na nagliligpit ng aming pinagwalwalan at suka na kumalat palabas ng pinto, nagulat ako nang may nagsalita mula sa aking likuran. Nagkalat na ang suka riyan. Si Dante ng aking lingunin. Medyo napahiya pa nga ako dahil sa aking ayos at nawala na rin kasi sa isip ko na darating pa siya. Nawala na rin sa isip ko ang anak ko na lumipat pala sa aking biyanan dahil ang ingay na namin sa bahay at doon na natulog. Nag-init ako ng tubig para ipagtimpla ng kape si Dante at paglingon ko ay nakita kong isinara niya ang pinto. "Wag mo isara," ang sabi ko. At sagot naman ni Dante, "Ano ka ba? Okay lang yan. Dadalawa lang naman tayo dito at para iwas chismis na rin." At ewan ko kung bakit sa dalas tumawag sa akin ng mister ko na halos nakakasawa na nga ay noong oras na nandoon sa bahay si Dante. Netex, wala man lang. At dahil nasa bahay lang naman ako at puro babae pa ang aking mga nakasama, nakasuot lang ako ng madalas kong nakagawian. "Bagay sa iyo ang suot mo, parang wala kang asawa." Hindi naman ako nakapagsalita dahil pakiramdam ko ay matutunaw ako sa kanyang titig sa akin. Kaya naman, ipinagtimpla ko na lang siya ng kape. At habang nagtitimpla ako ng kape, lumapit siya sa akin at meron akong napansin na parang akong na-hold up. Hindi ako nakakilos. Isang bagay na hinahanap ko sa aking mister kapag uuwi siya ng bahay. Malaposte ng Meralco. Pakiramdam ko ay napadpad ako sa isang disyerto na malapit sa araw. At sa isang maling pagkakataon, maling panahon, maling lugar. Kahit tapos na ang inuman si Dante na aking bisita, bagamat hindi nagiinom ay malakas palang mamulutan. Daig pa niya ang nahigop ng sabaw ng bulalo. At sa isip-isip ko ay hindi pa naman ako nakapaghanda dahil una ay naglaba ako noong umaga. At noon namang matapos ang pananghalian ay nagdatingan ng mga pinsan ng mister ko at nagkaayaan nga magtagay. Pero ang aking panauhin ay deadma lang, walang pwedeng humadlang. Para lang naman siyang naligo sa isang handaan na libre niyang makakain ang lahat. Diretso lang at tuloy lang sa pangarap. Wala na rin akong nagawa kundi ang i-enjoy ang bawat pagdaan ng segundo. At sa takot kung baka biglang may dumating, ay nailak ko ang pintuan at ako na mismo ang nagpatay ng ilaw. Nagising ako noong umaga na may kumakatok sa pintuan, ang nag-iisa naming anak. Iniisip-isip ko pa ang mga nangyari bago ako natulog, dahil halos wala akong matandaan. Inaalala ko kung dumating ba talaga si Dante dahil wala naman siya noong ako ay magising, maliban na lang sa ilang katunayan. Una ay ang kape sa lamesa na hindi nainom. Ikalawa ang ayos ko nang ako ay magising. Para lang naman akong expired na candy, iniwan matapos balatan. Hindi na rin kasi ako nagtanong kay Dante. Wala rin naman siyang nasasabi sa akin tungkol sa bagay na iyon. Ni isa rin kasi sa aking mga kapitbahay ay walang nagsabi sa akin na nakita nila si Dante na galing sa bahay. At kapag pupunta siya sa bahay para makipagbalitaan sa aking mister, ay normal lang naman ang kilos niya.
na parang wala namang nangyari. At kung guni-guni o kung totoo man ang lahat ng gabing iyon, ang masasabi ko lang, bawal man pero amin kung nagustuhan ko ang parting iyon ng buhay ko. Sa ngayon ay papasok na ng college ang anak namin ng mister ko at tulad ng dati, tamang racket lang ako kung saan po pwedeng may mapagkakitaan. Dahil mas malaking gastusin na ang parating sa amin, hindi pa kasama ang patuloy na pagtaas ng bilihin.